Mga kaibigan, sa harap ng mga nagaganap ngayong mga kaguluhan, problema, lalo-lalo na no, sa West Philippine Sea, ay meron pang ilang mga tao no, na nasa gobyerno, binoto ng tao mga tol, ang tila ba'y hinahangad pa ilabas lalo pang kaguluhan. Tulad na lamang nito mga tol no, ni Congressman Alvarez no, na nananawagan sa AFP o Armed Forces of the Philippines na bawiin daw ang suporta kay PBBM mga kapatid. Kumbaga parang nga sinasabi na nila magrebelde na kayo, magrebelde na kayo, wag na kayong sumunod sa ano nyo, commander in chief nyo, di ba? Ganun ang kanyang panawagan. Mga tol, isipin mo, nasa tamang kaisipan ba ang isang tao kapag ang sinasabi niya sa mga sundalo bawiin ang suporta sa presidente? Di nagkagulo yun mga tol, di ba? Ang kinakaharap natin at ang kalaban natin ngayon mga rebelde at syempre mga bansang mananakop. Kailangan natin dito magkaisa dahil ang pinag-uusapan natin dito is soberanya natin mga tol. Kaya eto ngayon no, ilang mambabatas ay ang gustong pakasuhan, no? Gustong pakasuhan si Representative Alvarez mga tol. Ito ang ating panonoorin ngayon, ito mula sa News 5 oh. So bago natin to simulan, bigyan natin to ng commentary and reaction. Pwede ka ring sumali, no? Mag-comment ka sa ibaba ng iyong saloobin, iyong opinion, mga tol, kung ano masasabi mo rito sa panawagang to ni Alvarez. No? Panawagang to ni Alvarez mga kapatid, no? Pero bago natin to simulan, syempre huwag mo kalimutan mag-subscribe mga kapatid. At bigyan mo na rin syempre tayo ng like itong video to at i-share mo na rin sa iba para marinig ng ibang mga Pilipino na wala pang kaalam-alam at mga pro-China mga tol kung ano ba ang nangyayari ngayon sa ating bansa. So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Pinakakasuhan ng ilang mambabatas si Davao del Norte Congressman Pantaleon Alvarez kaugnay ng panawagan sa militar na mag-withdraw ng suporta kay Pangulong Marcos. Posible namang matanggal sa pagiging reservist si Alvarez. Reservist pa pala yan. Ayon sa AFP, nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. My goodness. Para sa ilang mambabatas, maituturing na act of sedition o pag-uudyok sa rebelyon. Ang panawagan ni dating House Speaker at ngayon Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez sa Armed Forces of the Philippines na bawiin ang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. So biruin mo mga tol, ang mga sundalo, di ba, babawiin ng suporta sa presidente, ibig sabihin magtataksil sila sa kanilang sinumpaan, di ba? Kasi meron yung chain of command di ba, ang presidente o kahit na sino pang umupo mga tol, yun ang kanilang susundin kasi kumbaga yun yung ano nila, yung commander-in-chief nila, yung pinakamataas mga tol, doon magsisimula ang chain of command. No, kung ang sinasabi nito ni Alvarez, ewan ko kung sino namang ugok ang maniniwala rito, di ba? Kung sinasabi niya na sa AFP na bawiin ang suporta kay PBBM, di ba parang inuutusan niya o parang hinihikayat niya yung mga sundalo na magrebelde sa utos o sa magrebelde sa kanilang commander-in-chief. Sa mga ganong mga bagay mga tol, sinong susundin ngayon ng mga sundalo kapag wala na silang kinikilalang pinakamataas sa kanila? Di ba kaguluhan yan mga tol sa Pilipinas? Yan ba'y makakatulong lalo-lalo na sa kinakaharap natin ngayon na mga problema? So kung ikaw tatanungin, sa tingin mo ba nararapat bang makasuhan dito si Representative Alvarez, no? Mambabatas pa naman to mga tol. Grabe Sinabi yan ni Alvarez sa prayer rally sa Tagum City nitong linggo. Prayer rally, biruin mo, prayer rally. Front lang naman kasi talaga nila yung prayer rally na yan eh. 'Di ba? Hindi naman about prayer yun eh. Ang kadalasang ginagawa nila doon puro pamumulitika mga tol. 'Di ba? Dinadamay pa nila yung mga prayer sa kanilang mga personal agenda mga tol. Ilang beses na nilang ginagawa yan. Alam niyo kung para kanino? Para doon sa Son of God na nagtatago mga tol. Nagbabala pa siya na posible umanong mauwi sa gyera ang pambubuyo ni PBBM sa China, kaugnay ng isyu sa West Philippine Sea. Diba? Gasgas na yung pinantatakot nila sa mga tagasunod nila eh. Kakagera. Pero mo reservist yan. Reservist yan. No? Sinasakop yung soberanya natin, wala kayong gagawin, isusuko na lang ninyo. Ganon ang gusto ninyong mangyari. Ayon kay House Majority Leader Manix Dalipe,
Irresponsable ang pahayag na ito ni Alvarez dahil pinahihina nito ang kakayahan ng gobyerno at rule of law. Hindi raw nila hahayaan ang ganitong pag-uugali ng isang mambabatas. Kaya nanawagan si Dalipe at iba pang kapwa mambabatas na sampahan ng kaso si Alvarez para mapigilan ang mga nagtatangka na pabagsakin ng gobyerno. Para rin kay Senator Jinggoy Estrada, Chairman ng Senate Committee on National Defense and Security, wala sa lugar ang panawagan ni Alvarez. Maayos naman daw ang pagharap ni Pangulong Marcos sa problema sa West Philippine Sea. Pero yung mga ginagawa naman natin mga tol, patuloy naman tayo sa pagpapadala ng mga diplomatic protest natin mga tol. Wala naman ding inuutos ang presidente sa Coast Guard, sa Navy, sa AFP na kapag binangga kayo, kapag water cannon kayo, gantihan ninyo. Wala namang ganong utos mga tol eh. Di ba hanggat maaari nga sabi nga nung AFP pinapanatili nila yung tinatawag nilang maximum tolerance eh. Minsan nga tayong mga ordinaryong mamamayan mga tol, tayong mga nanonood lamang sa mga balita, minsan nababad trip na tayo, naiinis na tayo kasi hindi pumapalag yung mga AFP, hindi pumapalag yung mga Navy natin habang wina-water cannon sila mga tol. Wala silang gante, di ba? Naiinis na nga tayo sa mga ganung bagay eh. So ang gusto lang kasi nito nila Alvarez mga tol, 'di ba? Maipwesto nila yung dapat na gusto nilang ipwesto dahil kapakinabangan din nila 'yon mga tol. Ginagamit lang din nila yung issue sa West Philippine Sea. Ginagamit nila 'yon pero pang sariling interest lang talaga nila 'yon mga tol. Hindi takot sa mga gera yan. Bakit? Kasi pag nagkagera lilipad lang naman yan papunta sa ibang bansa eh. Magsisialisan lang naman yan dito eh. Sa tingin ninyo hindi nila gagawin 'yon kapag nagkagera mga tol? Aalis lang, pupunta lahat ng Beijing yung mga yan. Doon pupunta yan o kaya pupunta ng ibang bansa, may mga bahay yan doon. Hindi takot sa gera yung mga yan, hindi magugutom yan eh. Hindi ako maniwala kayo kung hindi milyonaryo o bilyonaryo yung mga yan, di ba? That is uncalled for. He's doing everything to... Ang kailangan nila kapangyarihan. Wala sa lugar ang panawagan ni Alvarez. Maayos naman daw ang pagharap ni Pangulong Marcos sa problema sa West Philippine Sea. For me, that is uncalled for. He's doing everything to protect our territory. Wala namang magagawa. Pagkasabi ng China, paulit-ulit lang sila binubuli tayo. We Diba? have to give attention to our allies already. Di ba? Paulit-ulit natin kinakausap pero paulit-ulit lang din nila yung ginagawa sa atin. Binubuli tayo, sabi nga ganun ni Senator Jinggoy. Anong gagawin natin? Kailangan natin ipagtanggol yung ating teritoryo. Kailangan natin ipagtanggol yung ating soberanya. Yung sovereign rights natin. So anong gustong gawin nitong mga taong to, 'di ba? Hayaan na lang sa mga mananakop, ipamigay na lang natin yung ating soberanya. Paulit-ulit na tayo nakikipag-usap sa China, wala namang nangyayari, 'di ba? So kailangan nating gumawa ng ibang hakbang. Kung hindi na umeepekto yung mga dating hakbang, hindi na umeepekto. Kung eepekto man, kailangan nating sumunod sa lahat ng kagustuhan ng China. 'Di ba? Yun ang gusto nila kasi. Magpasailalim na lang ang presidente ngayon sa mga kagustuhan ng China. Yun ang gusto nila mangyari kasi ganun ang ginawa nila mga tol. At ayaw nilang ayaw nilang mapahiya sila sa mga karuwagang aksyon nila dati. Umapela naman si Senate Minority Leader Coco Pimentel kay Alvarez na wag nang isama ang AFP sa Tama. usaping politikal. Depensa naman ni Alvarez, hindi maituturing na sedesyos o pagre-rebelde ang panawagan niya sa AFP. Hindi ba pala pagre-rebelde? Hindi wala pagre-rebelde yun, no? Panawagan mo sa mga sundalo, bawiin ng suporta sa presidente. Hindi pala pagre-rebelde tawag doon. My goodness naman talaga. Hindi maituturing na sedesyos o pagre-rebelde ang panawagan niya sa AFP. Ang AFP naman nauna nang sinabing mananatili silang tapat sa kanilang Commander-in-Chief na si Yun. Pangulong Bongbong Marcos. Pag-aaralan din daw nila kung nag-uudyok nga ba ng rebelyon si Alvarez, lalo't isa siyang reservist ng Philippine Marines na may ranggong colonel. Ay putek! Kernel pa yun! Reservist ng AFP na may ranggong kernel. My goodness, kernel. Wala ka lang yung ano. Paano pa kaya kung lahat ng kernel ganyan? Nakanang yung kernel. Si Alvarez, lalo't isa siyang reservist ng Philippine Marines na may ranggong colonel. Kung sakaling may paglabag, posibleng matanggal bilang reservist si Alvarez. Reservist yan, di ba yung mga reservist mga tol kapag nagkaroon ng kaguluhan? Mga reservist yan.
'Di ba? Eh, wala, takot na takot, lilipad yan, iiwan niya lang yung pagiging ano niya, reservist niya. Hindi lalaban yan. Ngayon pa nga lang makikita niyo na sa pananalita nila, eh. 'Di ba? Wala yan. Anong yan, wala, sayang yung title na colonel, reservist. Sayang, sayang ibigay niyo na lang sa ibang mga papalag talaga. Po yung policies, rules, and regulations of the armed forces will apply to him. So we will look into that. Kung meron pong something that's gonna be filed against him or anything. Paliwanag Colonel din yun, no, yung nagsasalita. naman ng dating House Speaker, hindi siya nag-uudyok ng kudeta at idaan sa marahas na paraan ang pag-withdraw ng suporta kay PBBM. Pero aminado si Alvarez na nadala siya ng kanyang damdamin. Ay hindi, pag mga ganyan mga tol, hindi damdamin, pamumuliti kayo yung damdamin niya, ibig sabihin yun nasa loobin niya. 'Di ba? Peaceful? Magiging peaceful ba yon mga tol? Kung halimbawa ang isang bansa wala nang sundalo at hindi na sumusunod sa kanilang commander-in-chief. Peaceful ba yon mga tol? Sa tingin mo yung mga sundalo papayag na magpaapi na lang tayo sa China? Para saan pa sila naging sundalo? 'Di ba? Kahihiyan sa kanilang lahat yon mga tol. Kahihiyan sa kanila yon, 'di ba nga sa Japan, for example, sa Japan yung mga general doon, 'di ba? Pag binuhay mo sila sa digmaan, pag binuhay mo sila sa gera, sila mismo tatapos sa sarili nila. Kasi gusto nilang masawi ng may karangalan. 'Di ba? Hindi sila papayag na mabubuhay sila at habang buhay nilang dadalhin yung pagkatalo nila. 'Di ba? Magpapatiwakal na lang sila mga tol. Yung mga totoong sundalo mga tol, sa tingin mo susuporta sa sa panawagan nito ni Alvarez? Sino susuportahan ng mga sundalo? Si Digong. 'Di ba? Yung mga sundalo nanumpayan para sa konstitusyon ng Pilipinas at handa nilang ipagtanggol ang mga Pilipino. At pag nakikita nila ang banta ay external o mula sa mga mananakop, handa rin nilang ibuwis ang buhay nila para maipagtanggol ang Pilipinas, mga tol. My goodness. Pinaiimbestigahan na ni Justice Secretary Boying Remulla ang panawagan ni Alvarez. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samo. Di ba? Tuloy natin yung balita mga kapatid. No? Ito may sinabi si Secretary Gibo Chodoro. Yan, DND Chief Islam's call for AFP to withdraw support for BBM mga kapatid o PBBM. Panoorin natin yung balita mga kapatid. Mula pa rin to sa PTV Philippines. Kanina PTV Philippines din yan. News 5. Ito naman PTV Philippines to. There's a very thin line between merely being critical and being seditious. For House leaders, one of their colleagues actually crossed the line in terms of the lawmakers' recent comments against the current administration. Why? Melales Moras explains in this report. Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. slammed calls for the military to withdraw support for President Ferdinand R. Marcos Jr. He said the AFP is standing steadfast in upholding the Constitution and any attempt to sway them can be considered futile. Teodoro added this attempt will not amount to anything but a possible criminal investigation. Diba? Earlier, Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez said he's ready to face any investigation following his call for the AFP to withdraw their support for the president, as he is not in favor on the administration's foreign policy, especially on the issues regarding China and the West Philippine Sea. Diba, hindi sila pabor doon sa mga polisiya ng bagong presidente. Tapos na yung termino ng sinusuportahan kasi lagi nasa tabi ni Digong eh. Tapos na yung presidency ni Digong. Dapat move on na siya eh. Mabuhay na lang siya as a ordinary citizen, regular citizen. 'Di ba? Kung meron man siya mga komento, saralinin niya na lang 'yun. Dapat hindi na siya naghahakot pa ng kung sino-sino mga tao, dadalin sa isang rally, kunwari prayer rally. Pero pagdating dun sa stage, puro pamumuliti kayo mga pag-uusapan mga tol. 'Di ba dapat kung prayer rally talaga 'yun, puro prayer na lang ginagawa nila dun, 'di ba? Magdamagan sila, magdasal at manalangin dun, 'di ba? Pero ang ginagawa nila kapag nandoon sa stage, si Digong magsasalita ng kung ano-ano, after few days pagdating sa interview mababawiin niya, wala daw siyang sinabing ganyan, ganun. Tapos eto naman si Alvarez naman pinag-withdraw niya na suporta yung mga sundalo, 'di ba? Tapos tatakotin nila yung mga nanonood, mga sumusuporta sa kanila.
Sabihin nila dadalhin lang tayo ni PBBM sa giyera, 'di ba? Bilang isang Pilipino mga tol, ayaw mo siyempre ng giyera kasi gusto mo ng kapayapaan eh. Lahat tayo gano'n eh, 'di ba? Gusto nating kapayapaan. Pero kapag dumating sa punto na tayo'y sinasakop, inaagawan ng karapatan at naaapektuhan food security, for example, naaapektuhan yung ating ekonomiya, 'di ba? Dapat meron tayong ginagawa diyan. 'Di ba? Una na doon siyempre diplomasya. Ginagawa naman natin 'yon, hindi naman tayo nagkukulang, 'di ba? Ginagawa ng gobyerno natin 'yan. Pero dapat ba-back-upan mo 'yan ng kagitingan o ba-back-upan mo 'yan ng titindigan mo talaga. Kasi hindi pwede puro pakiusap lang tapos bilang matatakot ka rin naman pala. Kasi walang mangyayari yung pakiusap mo sa nagsisiga-sigaan mga tol. Ang gusto ng nagsisiga-sigaan, sumunod ka sa kanya. Kung ikaw puro pakiusap ka lang at hindi ka magpapakita ng lakas, hindi mo makokontrol yung nagsisiga-sigaan. 'Di ba? At sa puntong to mga tol, dominante masyado ang China. Ang gusto nila sumunod o yumuko ang Pilipinas sa kagustuhan nila. Habang kinakausap natin sila, ganun ang ginagawa nila sa atin. So hindi naman pwedeng ganun dahil hindi matatapos yung problemang yan. Kailangan din natin syempre magpakita ng will. 'Di ba? Ng political will syempre ng presidente. Talagang kailangan ipaglaban niya at kasama niya mga sandatahan, 'di ba? Habang etong mga tol, ang gusto nila gawin na lang ni PBBM yung ginawa ni Digong. Ano 'yon? Nagtago na lang mga kapatid, no? Hindi na pinanindigan yung pagiging presidente niya. Natakot na lang, naging sunod-sunuran na lang kay Xi Jinping. Ganun ba gusto nyong gawin ng presidente ngayon? Wala na, unti-unti na talaga tayong sasakupin 'yan. According to DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla, he already ordered an investigation on the statements of Congressman Alvarez to determine whether it has risen to the level of sedition, inciting to sedition, or even rebellion. Under the revised penal code, sedition is committed by persons who rise publicly against and tumultuously in order to prevent the promulgation or execution of any law, keep national government, public officials, or private individuals from freely exercising their functions, or to inflict, despoil, or commit any act of hate or revenge. While as for inciting to sedition, it is any person who didn't take part in a crime but provoke others to accomplish it. Meanwhile, an act of rebellion is stronger, even taking arms against the government. Okay naman ako imbestigahan, no? Kasi alam naman natin yung elements ng crime, ng sedition at saka ng rebellion. Naniniwala po kayo, sir, na wala po kayong nilabag na batas? Oo. Binasa ko naman yan. Even at the House of Representatives, Tingnan natin. Dapat di kayo umaakyat sa stage nang wala kayong binabasa eh. Dapat pag nag-i-speech kayo, laging nakaprepare na yung ano ninyo, yung mga speech ninyo para wala kayong nalalabag na batas. Nadala lang daw siya ng damdamin niya eh. Ikaw ba naman sabihin mo sa mga military mag-withdraw ng suporta sa presidente? So ano yun? 'Di ba? Kapag ayan na, sumasalakay na ang China, hindi kikilos ang AFP, hindi nila gagampanan yung tungkulin nilang ipagtanggol ang Pilipinas. 'Di ba? Ang poprotektahan nila yung yung pamilya sinusuportahan mo. several lawmakers expressed disagreement with the statement of Alvarez. For some, it merits a House ethics investigation. That is really rebellion. That is really seditious that they will withdraw support to our incumbent president, who has the mandate of the people to govern our country as president. Because when you ask for a withdrawal of support, then there will be a conflict. Because those who will heed his advice and withdraw support, the others who are supporting the president will have to come in also and enforce the law. Former Speaker Alvarez is a friend of mine, pero to actually ask the Philippine Army or the AFP to withdraw support to the president is not a good call. No, I will not submit to that. We as a citizen and the AFP as an agency under Philippine government will have to support its president fully. Alvarez respects the opinions of his colleagues, and while he asked Hindi opinion yun. Factual yun. for understanding regarding his statement, he firmly stands by his belief. Siyempre, option naman ng House of Representatives yan kasi meron tayong dyan, yung
House Ethics Committee. Hindi sasagutin na lang natin pag meron nag-aayon ng reklamo. Kung meron mang nasaktan, di pasensya. Pero para sabihin ko na nagkamali ako sa sinabi ko, hindi ako nagkamali. Yun talaga yung gusto kong sabihin. Melales Moras from the National TV Network. Pwede niya sabihin yun mga tol kung ano eh. Kung hindi siya public official o alam mo yun, hindi siya representative. Siguro opinion niya as a citizen, di ba? Regular. Kasi meron naman tayong free speech di ba? Pero yung as a public official ka, magsasalita ka ng ganun. Ay nako talaga. Well, ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa video na panood natin? Pwede kang magbigay ng commentary, pwede kang magbigay ng iyong saloobin, opinion at kung ano-ano pa. So maraming salamat sa panonood hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobaldi. Peace out.